And of course, ito naman, Jules, pag-uusapan natin, kamakailan may isang mambabatas ang isinumite niya, itong House Bill number 4325 or Electric Act. Ano kayang kaibahan nito dun sa existing na batas natin ngayon? So yan po ang alamin natin. This morning, makakasama po natin ang ating very special guests. Let us all welcome Engineer Frank Cale, President ng CIMI. Of course, we also have Police Chief Inspector Lawrence Rillo, Advisor ng CIMI. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, po. Alright, sir. First question, ano po ba itong CIMI or yung Society of Electrical Engineers and Master Electricians? CIMI is an acronym of Society of Electrical Engineers and Master Electrician. This is, CIMI is the vehicle organization in Congress na para magpasa ng bill or batas na para maamyendahan yung kasalukuyang electrical engineering law. Kasi so para sa ngayon, yung electrical engineering law ay is not anymore responsive to the needs of the community. Okay, so this is actually nasabi nyo, you've mentioned about vehicle organization para maipasa yung mga nais ninyo na batas. Bakit natin ito binuo? Ano ba yung mga nakikita natin? May kamalian ba dun sa existing na batas? Ma'am, ang primary difference dito sa sa kasalukuyang batas at saka yung proposed bill na namin kay Congressman Padilla ay yung regarding dito sa pag-prohibit sa pagpirma ng lahat ng mga rehistradong electrical engineers na hindi man lang makapirma kahit na isang bumbilya man lang sa kahit kulungan man lang ng biik hindi makakapirma. So that is why maraming kasi nalabag rin ang yung 1987 na Philippine Constitution na nagsasaad doon sa equal protection clause of the law. Okay, siguro Jules, no, bago tayo magtuloy-tuloy, for the benefit of our viewers, explain natin ano ba tong pirmahan at sino lang maaaring pumirma at sa hindi. Anong difference? Kasi po, sa kasalukuyang batas, ang electrical practitioners ay nahahati po sa tatlo. Okay. Yung professional electrical engineer, registered electrical engineer, tsaka registered master electrician. Okay. Ngayon, kaya namin nais na i-amendahan. Ang unang proposal namin dito ng CIMI ay amendahan yung ilang provisions. Pero nung nireview nila sa Congress, ang sabi nila, i-repeal na lang kasi napakaraming provisions na apektado. Dahil unang-una po, ito lang yung bukod-tanging batas na ang karamihan sa mga electrical engineers ay hindi tinatratong professional sa ilalim ng batas. Okay. So, kasi bago ka maging professional electrical engineer, kinakailangan mo munang mag-ipasa yung requirements ng Professional Regulation Commission. Okay. Saka ka palang i-recognize na professional electrical engineer. So, after passing the board exam, ang taguri lang sa'yo ng batas ay registered electrical engineer. So, para sa amin, parang hindi tama ito dahil nag-aral kami ng 5 taon na ipasa namin ang board exam tapos only to find out na hindi pa pala kami professional sa ilalim o sa mata ng ating batas. Kinakailangan pa naming maging expert sa isang banda sa practice ng electrical engineering profession para kami tratuhing professional. So, tama. So, we're pushing for equality. We are pushing for equality. Pangalawa, dahil nga hindi kami tinatratong professional electrical engineer, dahil sa ngayon, ang professional electrical engineer or PEE lamang, ang may vested rights na mag-sign in seal ng mga electrical plan. Okay. So, kaya nga sa amin, bagamat kami, ang mga registered electrical engineer na katulad namin, na siyang majority sa mga practitioner, around 27,000 kami. Samantalang ang PEE na allowed na mag-sign in seal is mga 2,000 lang. So, nadideprive kami ng rights and privileges kasi bagamat kaya din naming magplano, mag-design, pero dahil nga mayroong prohibition sa batas na mag-sign in seal kami ng electrical plans, so hindi namin maibigay yung tamang serbisyo para sa community. Parang lumalabas tuloy sa ngayon na instead na master electrician lang or registered electrical engineer lang ang kailangan ng isang client o ng community, lumalabas hindi kailangan mo pa ng PEE kasi nga kapag sign in seal. So, kinakailangan para maging responsive tayo sa current time, kinakailangan amendahan yung batas para nang sa ganon or i-repeal yung law para nang sa ganon
maging responsive tayo sa needs ng community. So yung pahugutin ko po doon, no? Kasi yung nga po yung linya po natin kanina na kamakailan, pinropose ni House Deputy Speaker Carlos Padilla, itong House Bill number 4325 o yung Electrical Engineering Act. So basically, yung gusto po ng grupo natin na i-repeal, hindi lang sa amendments, di ba? So since it's a total repeal, talagang ibababa yung buong batas, it's a totally new law. Ano po yung mga specifics na gusto nyong maipasok na mga provisions para matugunan nga? Siguro for the benefit na rin ng lahat ng mga electrical engineers natin. It is a growing clamor na payagan na kaming makapag-sign and seal ng contract. Lahat ng contract at saka ng plano, electrical plans. Kasi nasa capacity naman namin ang gumawa ng plans and design. Kaya lang, pinagbabawalan nga kami ng batas, kasalukuyang batas. So, kinakailangan pa namin maghanap ng professional electrical engineer na siyang pumirma at nung plano na kami ang may gawa. Okay, so sakali pong maaprubahan itong batas na ito na pinaglalaban natin na House Bill number 4325 or itong Electrical Engineering Act, sino po bang direkta nga maapektuhan ito? Actually, ito'y it is for the benefits of everyone. Okay. Hindi lamang ang mga lahat ng practitioners, kung hindi maging ang community. Kasi mas makakatipid sila Hindi mo na kailangan ang serbisyo ng professional electrical engineering kung ang napakaliit lang naman na plano ang kailangan mo. Halimbawa, simple family dwelling, single family dwelling. So, mayroon ka lang mga isa o dalawang ilaw. So, kayang-kaya naman i-provide yan ng master electrician. Bakit hahanap ka pa ng electrical engineer? Yun yung gusto namin. So, hindi naman po ito, baka naman may bad effect ito sa mga electrical engineers. Wala po ba kayong naririnig na parang may mga sumasulungat o hindi sang-ayon dito sa bagong batas na isinusulong natin? Meron talagang ibang naapektuhan dahil especially yung mga ilan, masasabi kong ilan lamang sa mga professional electrical engineer, may mga ilan sa kanila ay nabubuhay sa pagsasign and seal ng plano. So, maaring yun, mababawasan kasi kung i-allow mo na mag-sign and seal. Dahil maghahati-hati na pati mga master na sinasabi ninyo, electrician, ay pwede na rin mag-sign at mag-seal. Pero ang kagandahan naman doon, magiging level na yung playing field. Okay. Walang discrimination. Yes, okay. Kasi sa kasalukuyan kasi, yung kasalukuyang batas, it gives birth to discrimination. Alright. Kasi may tinatrato kang professional, may tinatrato kang registered. Para bagang, siyempre, on our part, parang hindi rin yata tama na tratuhin kaming hindi professional ng batas. Okay. So, yun nga, no, maganda, inaasahan natin equality dun sa bagong batas. Pero sir, pagdating po dun sa new law na pinopropose nga ng grupo ninyo, aling mga implementing agencies yung gusto nyo pong mailagay dun sa law mismo? Una po, actually, siyempre dapat ang isa sa mga ilan sa provisions namin, bukod sa payagan kami mag-sign and seal, yung master electrician, dapat sa ngayon, hindi na siya administered ng PRC. Dapat sa siya. Okay. Kasi they are technical by nature. Okay. So, nag-i-issue ngayon ng certificate sa electrician ang TESDA and then ang PRC nag-a-administer ng master electrician. Para sa amin, parang hindi na rin siya tama. Before kasi, wala pang TESDA. Okay. So, okay lang. So, kung hindi mariripil yung batas, mananatiling i-administer ng PRC ang master electrician, which is supposed to be dapat sa TESDA na siya sa ngayon. Para ang PRC, mga engineers na lang, kaya nga professional Okay, for now, we're looking at or we're expecting na gaano katagal bago ito committee hearing para mai-address namin yung yung clamor ng lahat na ni-represent namin yung buong electrical engineers and master electricians. So ma-address itong mga problema na to dahil hindi ito magiging patas sa kasalukuyan dahil iilan lang ang nakikinabang. Alright. Tanong ko lang din, Jules, sakaling hindi maaprobahan itong batas ito, ano pong plano niyong gawin? Or meron ba kayong mga future plans about this? Well, so para talagang kailangan na maanuhan ito kasi nung sinalang namin ito sa sa office ni Congressman Padilla, so duman ito sa matinding pagre-review. Okay. So nire-review talaga ito sa Bill
drafting index service of the House of Representatives. So, nakitaan talaga ito ng magandang layunin na talagang for the benefit ito sa lahat ng kasi sa kasalukuyan itong mga incumbent na mga professional electrical engineer, hindi lang naman sila magiging general practitioner, mabigyan sila ng as electrical specialist. Mga espesyalista ito. Kung let's say, kung sa doktor yan, pwedeng espesyalista yan sa kidney or sa kahit ano. Okay. Alright, sir. Ngayon, pahapyaw na i-historicize natin yung existing. Sir, kailan po ba unang naipasa yung existing law ngayon? Anong taon po? Mga estimate? Nung naipasa yung existing law noong 1995. And during 1995, wala Yes. pang text at that time? Wala pa. Okay. So yung plano po natin dito, sir, sa bagong batas na to, lalo na for the benefit of the master electricians, na maipasa ilalim sila sa TESDA. Yeah. So siguro pa pahapyaw lang na pag-usapan natin, no? Ano po ba yung importance nito na talaga naka-indicate yung TESDA doon? Well, kailangan po sir na may ang kasi itong electrician is a technical skills. Hindi ito yung professional sila dahil talagang ang trabaho lang nito ay supervision and installation. No? Talagang sila yung kumakamay ng about electricity and power. So, it's about time na talaga na may transfer na yung regulation ng electrician to TESDA. The same with other fields. Let's say technician, plumber, or na basta hindi engineer. Kasi technical ba yun? sa PRC, ang kailangan nandoon lang under the umbrella of PRC is a engineer, designer, or consultant lang. Yung matataas na kailangan magtapos muna ng 5 taon na course sa degree sa Bachelor of Science in Electrical Engineering. Alright, siguro at this point, before we end our interview, do you have any message to our viewers? Well, sa akin po, panawagan ko lang po sa PE, Professional Electrical Engineers, na dapat tulungan na ninyo kami na magkaisa na tayo para maging komprehensibo, maayos natin yung bill na although ando na-review na ito, na-check na ng Congress, it's about time na pag-isahin na natin yung magiging para hindi na magiging magkakaiba-iba yung kasi so far sa ngayon, ang daming mga registered electrical engineers at saka master electrician na hindi na nagre-renew na ng mga professional license nila. For what? Na i-renew pa nila na hindi naman pala sila maka-practice din ng profession nila. So, yan ang maging katanungan ko na tapos dito naman sa PRC, siguro kasi na tuloy-tuloy na yung pagproseso ng bill na to, medyo ibigay na natin yung magandang examination doon sa mga master electrician kasi ito na yung tamang pagkakataon na talagang magiging ganap na tayo na truly professionalized electrical engineer. Alright, thank you so much for joining us this morning. Dato sa Engineer Frank Cale, President ng CIMI. And of course, we also have Police Chief Inspector Lawrence Relo, Advisor ng CIMI. Thank you so much, sir. Thank you.